Yan, blessed morning po. Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Parang parang ang tahimik natin ngayon Sabi ko, blessed morning. Blessed morning! Ayan. Ano po ba tayo? Inaantok po ba tayo dahil sa panahon o dahil weekend? Yan, at malapit na ang long holidays. Di ba po? Malapit na siya. Pero wag muna po tayong aantukin o kaya tamarin. Yan. Dahil po ito po yung araw na pinagkaloob ng Panginoon para po sa atin, para po mabigyan naman natin siya ng oras na sambahin at pasalamatan ng Panginoon sa ginawa niya sa atin sa buong isang linggo ulit. Di ba po? Napakabuti ng Panginoon kasi maraming mga bagay na pwede tayong ipagpasalamat sa Panginoon. Di ba po? Little things man yan, hindi man natin napapansin, o kaya may mga answered prayers man tayo. Di ba po? At hindi lang din po ito yung mga araw na pwede natin ipagpasalamat ang Panginoon. Ang mga bagay na meron tayo sa Panginoon. Hindi ang bawat araw na meron tayo. Amen po ba? Ayan. At bago po tayo magsimula sa ating pong gawain, gusto po muna natin i-welcome yung ating pong bisita. Meron tayong bisita ngayon. Yan. So, salamat sa Panginoon. Yan. So, hi. Kapag tinawag ko po, pwede po kayo tumayong para po makilala kayo. Yan. Ang ating pong congregation. Yan. Gusto pong i-welcome si Brother Neil Divina. Welcome ka sa ating iglesia. Ayan. At bago po tayo magsimula, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa atin. Salamat Panginoon dahil itong araw na inyong ginawa para mabigyan ka ng mapulit pagsamba, mailaan sa iyo ang araw na ito Panginoon upang makaparinig kami ng iyong mga salita. Mapapulihan ka namin sa lahat ng ginagawa mo sa amin po. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron ang bawat isa sa amin, Panginoon. Inisip mo kami, Panginoon, at na merong kagalakan at merong bagong pag-asa ulit, Panginoon, para po makapagbigay kami ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Samahan mo kami mula umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain, sa magpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, maging sa magpapaawit ngayon, Panginoon. At sa iba pa po namin mga gagawin, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon. Wala po ibang maitaas, wala po ibang mapapulihan, maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng masalamat, lahat ng parangal at pagsamba, sa pangalan lamang ng iyong anak sa iyo. Amen. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay pangingin. Kahit sa ay ibahayag na si Yahweh ay nakita. Namanta ay ibahayag na nakita niya bawat. Si Yahweh ay tunay na nakita, marapat na mapulihan. Hindi na sino ang Diyos, siya ay gana. Amen. Tuloy nga po na napakabuti ng ating Panginoon. At sa ating pong pagsisimula, tanungin ko lang po kayo, no? Naisip niyo po ba during lang po sa inyong Bible discipline, no? Yung own na pagbabasa po natin ng salita ng Lord. Minsan po ba nawa-wonder niyo kung gaano ka-amazing at gaano kabuti ang ating Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Diba? Sabi po sa isang po niya mga salita, sabi po Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya nang ibigay niya si Kristo o nang mamatay si Kristo nang tayo'y makasalanan pa. Amen. Napakabuti po. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tapos sinundan niya yan, sabi sa mga awit 36 verse 5, ang pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? At hindi ba nila natapos doon? Sabi po sa awit 23, surely yung goodness, yung love and mercy ng Lord, it will follow us all the days of our life. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Amen. Hindi nga po napakasarap papurihan ng ating Panginoon. At bago po tayo mag-proceed sa ating pong pagbabasa ng kanyang pong salita, tayo po muna ay tatako sa ating pong pagbibigay. Ating pong tithes and offering yan sa ating pong Panginoon. So may babasahin lang po ako. Ito po ay isang talinghaga na matatagpuan po sa Lucas chapter 18 verses 9 to 14. Ayan. Ang sinasabi po dito, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay din ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang naniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadabukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So ano po yung mensahe ng Panginoon sa atin, sa ating pong pagbibigay? Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung ano po yung laki o liit ng halaga na inyo pong ibibigay sa Panginoon. Ang tinitingnan po niya ay kung ano po yung nasa inyong puso. Nagbibigay nga po tayo ng malaki o tapat tayo sa Panginoon. Pero yung puso naman natin ay puno ng pagmamayabang, hindi din po tayo kalulugan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa ating pagbibigay, ibigay po natin kung ano yung nararapat sa Panginoon. Sa ating puso po, ito po ay talagang ibinigay natin sa Panginoon at hindi lamang dahil nagbibigay tayo. Kung hindi, ito ay papuri o sign ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? At yung ating pong mga envelope ay nandun lamang po sa likod at meron po diyang maliit po na butas. Yan, para po ihulog niyo po yung inyong pong tithes and offering para po sa ating Panginoon. So, sabi po dito sa kanya pong salita, ang kinalulugdan ng Panginoon ay ang may mababang puso. So, kung ano man po yung nasa sa puso natin, maliit man po yan o malaki ang halaga ng inyo po ipagkakalog sa Panginoon, ito po ay mas kalulugdan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, sige po, tayo po ay manalangin para po sa ating tithes and offering. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo po yung pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagtutulong mo sa amin na masigit ng kinalulugdan mo ang aming pagbibigay na nararapat na para sa iyo, Panginoon, at hindi yung pagmamalaki namin, Panginoon. Wala ito sa liit o laki ng halaga ng aming ibibigay sa iyo, kundi kung ano po yung nasa sa puso namin na nais namin ibigay sa iyo, Panginoon. At nais namin, Panginoon, nakalugdan mo kami maging dito sa aming pong pagbibigay ng aming pong tithes and offering, Panginoon. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mga salapi na inyo po ipinagkatiwala sa amin para po sa ikalalagupan ng aming pong iglesia. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, ang lahat ng parangal at pagsamba. Sa pangalan lamang na yung anak na si Jesus. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Roma, Kapitulo 5, talata 1 hanggang 5. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo sa pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Paka po natin ang Lord. Salamat, Lord. Pakakaupo na po ang bawat isa. Good morning po. Good morning.
Good morning. Tignan niyo yung mga katabi mo. Tignan niyo sila. Takapigin niyo. Sabihin niyo, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sa likod niyo, sa likod, sa likod. Good morning. Good morning. Okay. Okay. Hindi na maganda, di ba? Lagi tayo nakangiti sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay. Si Tatay Pastor po ay wala ngayon. Naimbitahan po siya uli sa isang church kung saan doon po siya maghahatid ng salita ng Panginoon. Proud po ba kayo na naimbita si Tatay Pastor sa ibang church? Yes! Ibig sabihin, effective. Ibig sabihin, kailangan. Amen? Hindi siya. Yung Lord nasa kanya. Amen? Darating yung panahon isa sa atin, Brother John, pupunta ka naman sa bahay pag-pray yung birthday. Pumunta yan. Amen, di ba? Sige, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umaga po ito na patuloy kang nagmamahal at nagbibigay ng kasiyahan sa puso po namin. Sa umaga po ito, Panginoon, ay ikaw po ang siyang, yung kapangyarihan niyo po, Panginoon, ang siyang lumukob sa amin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nandito. At naniniwala at nagtitiwala sa iyong mga pangako na patuloy na mangyayari sa aming buhay. Lord, salamat po sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa amin sa ngayon, Panginoon. Pagsubok man ito, pagtutuwid sa amin. At least nananatili po kami sa iyong bisig, Panginoon. Salamat sa pagliligtas ng iyong anak. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Gabayin niyo po kami. Hindi po ang aming sarili ang mataas, kundi ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Maraming po salamat sa iyo po lahat na papurit pagsamba sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Sino nakakilala kay Jesus? Sino nakakilala kay Jesus? Mahina yan. Sino nakakilala kay Jesus? Sabi ng Bible, may 2 o 3 ang nagkatipon, naroon siya sa gitna. Amen. Yun ang sabi ng Biblia na hindi natin pwedeng baliin o baguhin. Sa pamilya nyo, pag kayo nagpipray, 3, 2, ang Panginoon ay nasa gitna. Nung pinautismuhan ni San Juan, si Jesus, may bumukas ang langit at bumabang isang kalapate. At nagsalita ang Ama. Amen. Ano sabi ng Ama? Siya ang aking anak na kinalulugdan. Nabasa niyo po ba yan sa Bible? Amen. Ibig sabihin, pag si Jesus ang nasa puso mo, laging bukas ang langit para sa iyo. Lord, paano punong-puno ako ng problema ngayon, wala nga akong pera bago bukas ang langit. At least may nagbubukas para sa iyo. Darating ang panahon. Lahat ng nangyayari sa atin, pag may nangyayari uling bagay na panibagong pagsubok sa buhay po natin, kaya natin yun because of Jesus. Sa binasa po ng ating kapatid sa Romans chapter 5, sabi doon, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin, hindi na ako nagkakasala kasi napawalang sala na ako. Yun po yung pag-aaralan natin. Ang title po ng pag-aaralan natin ay ang kasiguraduhan kay Jesus. Hindi kasiguraduhan sa iyong sarili Kasi kung tayo lang, yung dati nating buhay, ang pagbabatayan, marumi tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ako, yung wala sa akin ng Panginoon, marumi ako. Amen? Marumi ba akong tignan? Amen. Nung wala sa atin ng Panginoon, syempre, wala tayong direksyon. Amen? Bagamat iba't ibang relihiyon natin dati, aminin natin, mahirap magbago ng sarili natin. Pero may dumating na isa na siyang magbabago sa atin. Magbibigay sa atin ng katuwiran, magbibigay sa atin ng kapayapaan, magbibigay sa atin ng karunungan. Lahat ibibigay niya sa atin. Ready na tayo? Yes. Amen. Saglit lang to. Sabi ron, ulitin natin sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong
mapayapang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dati, nung wala sa atin ang Panginoon, wala tayong direksyon. Amen? Ang lagi natin sinasabi, basta ni Diyos, okay na ako. Gagawa na ako ng mabuti. Amen? Pero yung tamang katayuan natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, yung tamang katayuan natin sa harapan ng Ama, ibinigay sa atin ni Kristo. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng paniniwala natin sa Kanya, tayo'y pinawalang sala na. Ano yung paniniwalang yun? Dapat naniwala ka na niligtas ka niya sa krus ng Kalbaryo. Hello? Hello? Dapat naniwala ka na sa Kanyang mga latay, ikaw ay gumaling. Amen. Dapat naniwala ka. Yung koronang tinik, yung sabi ko sa asawa ko, yung koronang tinik na tumusok sa kanya. Yung crown of thorns. Merong isang Bible scholars na mismo yung puno na yun, nakita niya sa Israel. Ang haba pala nun. Napakahaba pala, tapos napakatigas. Hindi basta-basta mababalik. Napanood yung Passion of the Christ. Para lang magkasya sa ulo niya, nilagyan siya ng kahoy bago pinukpok. Diba yung ginawa? Para tumulo yung dugo. Bakit sa utak ni Jesus yun? Nagre-represent siya na lahat ng problema mo, anxiety mo, depression mo, kinuha niya na. Yes. Amen. Amen. Kinuha niya na. Lahat ng isipin mo sa buhay na negatibo, kinuha niya na. Parang di kayo naniniwala. Amen. Amen? Diba sabi niya, no? Ano ba yung, nung naniwala ka kay Jesus, at ikay naging matuwid, ang sabi pa niya dyan, tayo ni, mapayapang ugnayan na sa Diyos. Mapayapa, Hindi yung kada lapit natin sa Diyos na magpe-pray para tayo laging guilty. Pagkising, natulog ka na lang, pagkising mo, patawad agad eh. Amen? Pagkising mo, Lord, good morning, patawarin mo sa mga kasalanan. Galing ka sa tulog, humingi ka ng tawad. Hindi ko sinasabing huwag na tayo humingi ng tawad sa Diyos, ha? Ang ibig ko na sabihin, ang gusto ng Diyos dito, maging conscious tayo sa ginawa ni Jesus sa atin. Huwag tayo maging conscious sa kasalanan. Hindi ko sinabing hindi tayo nagkakasala. Ang ibig ko sabihin, kaya lagi natin isipin na kalalakad mo, ay Lord, patawad. Ay Lord, nagalit ako, patawad ulit. Sa buong maghapon, puro patawad ka na lang. Wala ka sinabing, Lord, salamat. Minamahal mo ako. Sa kabila ng pagsigaw mo sa anak ko dahil matigas ang ulo, mahal mo pa rin ako. Amen. Habang kino-confess natin yon, unti-unting nababawasan yung init ng ulo natin. Sabi nga nung tropa ko dati sa CCF kung gusto mong bumalik ang init ng ulo mo, mag-drive ka. Di ba? May kumatlang sa'yo ako, ganun ako sa asawa ko Sala talaga yan. Pag nagbumotor ako, di ba? Pero pag ikaw yung gumagawa nun, ikaw yung tama. Amen? Amen. Yun yung kaugnayan na ginawa ni Kristo para sa atin. Kasi dapat, kung tayo magiging anak ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, hindi ka na nagkakasala. Hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Although, may pagkakamali tayo, kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos. Pero hindi tayo namumuhay doon. Alam mo na, bawal mag-shampoo ka pa rin ng shampoo. Diba? Kung ako, drug addict ako dati. Bawal ayoko na Diba? Tapos sabi mo, anak, dati kasi nung pinakwento ko to sa dati kong church, sa CCA, yung Bible study namin, nag-testimony ako dun sa mga pastor, sabi ko, kasi nagtatanong ka sa mga Bible study, ano ka dati, ano ka? Sabi ko, ako po dati, nung high school ako, natuto ako mag-marijuana, grade 6 and a half. Pag grade 6 and a half, papunta ka ng first year. High school Natuto ako mag-marijuana. Pero yung sigarilyo, grade 4, kasi yung lolo ko, naabutan ko pa yung Philip Morris, saka yung Champion Necklace, saka mahaba. Yung lolo ko sa Laguna, bumili mo ako ng Yossi, sindihan mo na rin. Kasi hindi ko nakakasindi, sarap pala. Hanggang sa yung sigarilyo niya, pag nandun sa may ibabaw ng tokador, nawawala isa. Sinisigarilyo ko na doon sa CR. Elementary ako doon. Elementary, natuto rin ako mag-inom na mag-inom. Kasi sa Laguna ako dati nag-aaral. Sa Laguna kasi uso ng banog. Yung totoo ng banog yung may mga pasas pa dati, nilalagay. Ibig ko sabihin, namuhay ako sa ganun. Kasi ako broken family ako Yung nanay ko tsaka tatay ko, chick boy tsaka chick girl. Hindi ko kinahihayan, alam ng Diyos yan.
Pero bakit? Willing niyang ayusin yung buhay ng isang makasalanan. Amen. Hindi tayo pare-parehas sa ugali dito. Lahat tayo may pagkakamali. Pero ang Diyos willing siya iharap tayo sa Ama. Willing niyang isacrifice yung buhay niya para sa atin. Amen? Sa madaling salita, nung ako'y nagbisyo, tapos nagpaaral, nung nawala ako sa Laguna, dito pa ako nag-aral sa Tirona. Yung Tirona, private yan eh. Diyan pa ako napalo sa Tirona. Sabi ko nga sa asawa ko eh, alam ng nanay ko, graduation ko ngayong buwan eh, pero hindi nga alam, third year pa rin ako eh. Hindi kasi siya napunta na school eh. Sabi na nanay, tataka nanay ko, nag-graduate na yung mga kasama mo, ba't ikaw, ano ka pa rin? Oo. Doon, pinalayas ako ng magulang ko. Alam mo saan ako napunta? Sa isang church. Magkakasama kami nila pastor mo. Alam nila ang kasaysayan ng buhay. Alam nila kung sino ako dati. Napakapayat ko nun, di ba? Right? Grabe. Sulok yung pisngi ko eh. Dati. Tapos yung mata ko, kulit eh. Kumbaga, ang Diyos, lagi may pag-asa sa mga katulad natin tao. Lahat naman tayo dito nag-vision nun eh. Lalo na sa mga katatayan natin. Di ba? Ang bisyo, saglit lang yan, nawawala yan. Pero ang pagmamahal ng Diyos, di ba? Mananatili magpakailanman. Yes. Parang di na naman kayo naniniwala. Yes. Amen. Amen? Sabi rito, doon sa binasa natin, ang pinag-usapan kasi sa verse 1, yung justification. Hindi ka kasi pwedeng humarap sa Ama na sarili mo lang kalinisan eh, sarili mo lang katuwiran. Di ba? Sabi doon sa Romans chapter 5, yung sa Amplified Bible, in English, sabi niya sa Amplified Bible maganda kasi, therefore, since we have been justified, that is acquitted of sin. Sabi na diyan, declared blameless before God by faith. By faith, by faith. Let us grasp the fact that we have peace with God and enjoy of reconciliation with Him through Jesus Christ. Blameless. Ano ibig sabihin mo? Walang kapintasan. Diba? Naglalakad ka, wala ka lang palang kapintasan because of Jesus. Pero kung sa ating magawa, sabi sa Isaiah, para lang tayo maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Amen. Hindi nyo ba alam, pag tayo nakakagawa ng kasalanan sa harapan ng Ama, ang una niya nakikita si Jesus para sa atin. Kasi tinubos tayo ng kanyang dugo. Amen. Amen. Dapat pag pinag-uusapan natin si Jesus, nakangiti kayo. Para kayong galit sa akin eh. Seryoso kayo eh. Di ba? Pag pinag-uusapan natin si Jesus, yung naligtas sa atin, excited tayo kung ano pa meron sa atin, sa puso natin. Dapat malaman natin talaga yung katamang katayuan natin sa harapan ng Diyos. Yung identity natin, Christ identity ang tawag nila. Pag alak ka ng Diyos, maganda ka. Diba? Pag alak ka ng Diyos, guwapo ka. Pag alak ka ng Diyos, lahat maganda para sa iyo. Amen? Hindi nyo ba alam, video kayo ng kwento. Yung si Moises, umakyat na sa langit eh. Ay sa Mount Sinai eh. Ilang araw siya doon. Kinausap niya yung Diyos doon. Binigyan siya ng utos. Alam niyo pagbaba ni Moises, yung mukha niya, glory, hindi makita ng mga sobrang liwanag eh. Oo, di ba? Sobrang liwanag. Kung babasahin niyo sa nag-glory yung mukha ni Moises, tayo pag lagi natin binabasa ang Bible. Paglabas mo ng bahay, yung mukha mo glory. Kahit hindi ka gumamit ng mga, mga toner, mga in-order sa Shopee. Amen! Mag-glory ka pag nagbababad ka sa salita ng Panginoon. Amen? Yun lang di matanggap ng mga Pariseo nung araw. Ano? Ibig sabihin makatuwiran ka? Hindi, kailangan sundin mo yung aklat ni Moises para maging makatuwiran ka sa harapan ng Diyos. Hindi kami papayag na maniwala ka lang sa tao na yan. Para maging ganun eh. Contradict sa paniniwala ng mga Pariseo nung araw. Kasi sila, nagpupumilit sila maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Wala akong sinasabing ang kautusan ay mali. Pero, sa 10 utos kasi, pag sumablay ka sa isa, kuha lahat yung 9. Amen? Ito, maniniwala ka sa ginawa ni Jesus.
Yung 10 yun, nasunod mo na. Kasi naging makatuwiran ka sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, Brother Brian, kahit pag-away kami ng asawa ko, hindi na ako makasalanan. Kasalanan pa rin ang tawag doon. Pero yun, hindi mo na magagawa yun. Oo, sa mag-asawa, sa pamilya may pagtatalo. Pero hindi na yan magiging buhay niyo. Amen, di ba? Sabi nga naman Joel, huwag mong papayan mo pumasok yung David. Siyempre, ikaw yung galit. Di ba? Lalabas ka na lang, bubunutin mo yung halaman doon para yung... Di ba? Kasi yun ang buhay natin eh. Hello, sa likod, Daryl Yoni. Hello. 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 Kuya June. Hello. Kuya Ote, Kuya Andy. Naunawaan niyo ba yung pinag-aaral natin ngayon? Lalakad ka sa labas, lalakad tayo kahit saan tayo magpunta. We are righteous because of Jesus. Laging because of Jesus, because of Jesus, because of Jesus. Nagalit ka. Dahil hindi ka tinirang ng pagkain. I thank God. I am the beloved Son of God. Diba? Pinag-aralan natin, Tatay Pastor, mga minamahal na anak ng Diyos. Diba? Nung tuksoyin nga ni Satan si Jesus eh. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tatanggal yung salitang beloved. Dapat yun, may pinakamamahal. Kung ikaw ang pinakamamahal, tinatanggal niya yung beloved. Kasi pag tinanggal mo sa buhay mo yung salitang ako ang pinakamamahal, mahal lang. Parang ganito eh. Nagkakape kami dalawa ni Pastor Mark. Di ba? Parang si John at si Peter. Si John kasi masyado siyang malapit sa dibdib ni Jesus. Si Peter naman, tataan sila sa aking bangkay, huwag ka lang mahawakan. Tinuro lang nung isa eh. Tinatuwa niya si Lord eh. Pero si John, hanggang sa krus, nasa paanan siya ni Jesus. Ibig sabihin, yung although mahal natin ng Diyos, pero lagi natin i-exercise na mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos, di nga ako pababayaan. Yung anak ko, parehas, nagkasakit ka, noong linggo, hanggang ngayon, tatamlay pa eh. Di ba? Ang hirap eh, dalawa sila eh. Pinasti ko isa dyan. Pastingan ko nga itong isa. Di ba? UTI daw, antibiotic daw. Tatrabaho ka, nag-deliver ka, nag-picture ka. Anak mo may sakit. Pinapag-focus. Pero sabi ko sa Lord, kung mahal ko ang anak ko, how much mo? Yung anak mo na nagmahal sa anak ko si Jesus. Amen. Lagi natin tatandaan yung kung mahal natin yung anak natin, mas mahal ng Diyos yan. Amen. Yung pagmamahal natin nandito lang, yung pagmamahal ng Diyos, kahit saan kalawakan, lagpas-lagpasan yan. Amen? Nagkasakit ng dalawang yan. Lagi nagre-remind sa amin yung mag-pray kami, family prayer sa kwarto. Pero tinamaan ang sakit. Alam niyo bakit? Pag dumadaan kasi tayo sa pagsubok, ang Diyos, inaakyat yung pananampalataya natin sa next level. Yes, breakthrough. Diba yung kanta ni Tanya? Breakthrough! Diba? Breakthrough. Inaakyat niya yung level ng ating pananampalataya. Naunawaan niyo? Amen. Hello? Amen. Sabi sa Romans chapter 3 verse 22, mahaba-haba ito babasahin ko. Ang taong tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at Kristo Jesus at walang pinapaboran ng Diyos, kaya nga ang sino mang sumasampalataya kay Yesu Kristo ay tinuturing niyang matuwid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Isinugo niya si Yesu Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang magkagaling mawala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Ngunit ang sumampalataya tayo sa kanya, ginawa niya iyon ng Diyos para maipakita na matuwid siya. Noong una ay nagtimpi siya at nilampasan ang mga kasalanang ginawa ng tao, kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Sinugo niya si Kristo para ipakita sa lukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid ang mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Yung supporting verse, napakatibay. Dati galit sa atin ng Diyos. Dati nung Old Testament, pag wala kang alay na tupa,
patay ka eh. Amen? Pero ngayon, kahit anong ginagawa natin ng liib na hindi alam ng Diyos, kahit sobrang sama, buhay ka pa rin. Nakakapag-umiti ka pa nga eh. Amen? At amen? Nakakain pa nga tayo ng masarap. Pero lahat ng bagay na nangyayari, sa kabila ng ating kakulangan, lahat ng bagay na dumarating sa atin na mabuti, yung pala yung nagtutulak para tayo magbago. Ang biyaya ng Diyos ang nagtutulak para magbago at magbago. Ang biyaya ng Diyos hindi nagtutulak para magpatuloy ka sa pagkakasala. Yun ang sabi ni Paul. Nung umangat ba ang biyaya ng Diyos, ako ba yung magpapatuloy sa pagkakasala? Hindi. Siya ang magtuturo sa'yo para iwasan ang kasalanan. Diba? Oops, okay time, dito ako. Oops, bingguhan, dito. Oops, sabong, dito. Bawal. Ayoko. Yung kasi yung mararamdaman natin. Kasi kasama mo na si Jesus eh. Siya nasa puso mo, siya nasa puso natin eh. Ano mang trabahong meron ka, kasama mo si Jesus. Amen. Maging conscious tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Sabi na nga namin, tinubusan na kasalanan mo, ayaw mo bang pumayag? Ayaw mo sumali? Amen? Amen. Sabi na nga ng Diyos, righteous ka, hindi pwede. Doon payag. Ayoko. Di ba na ka? Basta ako, naniniwala ako. Amen? Amen. Lahat tayo, hindi pantay-pantay ang antas ng paniniwala. Sa pagdidevotion natin, kung paano natin i-treat yung sarili natin, pag kinakausap natin ang Diyos. Pag tayo may quiet time, ayoko mag-pray, baduy. Dati ganun din ako eh. Dati may ano kami nila Pastor Mike, meron kami isang kasama sa church. Bulag, sa Tatay Pete. Kilala dito nila, kilala mo yan, sa Tatay Pete. Bulag yun. Bulag na nakakapag-igib. Ang iniigiban niya, simula church, marami puno na malalaki. Nag-iigib yun, tungkod lang. Bulag nakakapagluto. Ito pa isa, bulag nakakapagwalis sa labas. Ah, di ba? Hindi ako nagbibiro. Nung pinalayas ako ng nanay ko kasi dito ako gumaradbit, tumala ako sa church, naging ano ako dun, parang naging maintenance na rin ako kasi pa-exit na yung isa. Doon ako natutulog sa stage ng mga instrumento. Ayoko kasi matulog doon sa kwarto eh. Doon ako natutulog sa stage. Doon ako sa likod ng drum set natin. Doon ako natutulog sa likod ng drum set. Ito na ngayon, may kumakatok na madaling araw. Tayo. Tatay Pete, magpipray, madaling araw, kumakatok sa church. Alas 3 na madaling araw, di ako. Storbo naman itong bulag na to. Bulag na, ganapa, sabi mo na. Pipray siya doon, oh. Naka-ano yun. Pag nagsimula siya ng alas 3:30 na nakataas ang kamay na nakaluhod, matatapos yun, mag-aalas 6 na. Hindi ako nagbibiro, alam niyo yung Mark yan. Na nakataas ang kamay, matatapos yun, mag-aalas 6. Ngayon, inoobserbahan ko yung style ng prayer niya, magsisimula yan sa ano, sa sarili nila. Magsisimula sa sarili hanggang tumating na sa pinag-pray niya yung presidente, ibang bansa. Hindi ko narinig na pinag-pray niya sarili niya. Araw-araw yun, nagigising ako, alas 3. Minsan nga, nag-ano na ako eh. Nagtutulog-tulogan ako. Ang ginawa, doon naman nag-pray sa ano ng pinto. Nakatayo doon sa may ano. Sa ano ng pinto, doon nagpipray. Ang lakas ang boss. Pinapasok ko na. Eto na, dumating ang pagkakataon. Pati ako nagpipray na ng ganong oras. Dalawa na kami nagpipray ngayon. Tapos naging ano pa kami nun eh, naging prayer warrior kami. Kung kailan may masarap na pagkain natin, doon tayo mag-fasting. Mag-fasting tayo dalawa, gano'n kami. May mga lechon-lechon, doon kami nag-fasting, doon kami nagpipray. Alam niyo yung kapeng DXN? Yung nasa pot? Bibilang pa ako dati ni Harlem ng isang pack na gano'n eh. Inuubos namin, isang upuan lang, pinag-usapan lang namin salita ng Diyos. Lupit namin magkape doon, sa may tindahan dyan, may tindahan pa sila dito sa kanto, lupit namin magkape, kaputi ang Diyos. Tapos sinasama namin sa Bible study yun, ni Harlem, yung dati Bible study kami. Siya nag-preach. Pag sinabi niya sa Bible na, buksan niyo yung Biblia sa Juan, pag binasa mo yung sinasabi niya, bulag siya. Yun ang nangyayari. Ibig ko sabihin, hindi hadlang, siya nga bulag eh. Bagong araw siya mawalan ng paningin, tinapos niya Biblia. Sa kanya ko nakuha yung yung Numbers 23:19. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Pag kanyang sinabi, kanyang tutuparin. Pag siya'y nangako, kanyang gagawin. Amen. Sa kanya ko nakuha yung verse na yun. Lagi kami nag-uusap niya, Tatay Pete, ganito, ganyan. Lagi niya inaano na mabuti ang Diyos sa buhay niya. Kung bibigyan ka, sabi ko,
ko, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makakita ulit, anong gusto mong gawin? Sabi niya sa akin, gusto kitang makita. Nagulat ako, sabi niya eh, gusto kitang makita. Eh baka mabulag ka ulit. Lagi ko kasama yun sa mga gawain, kasama namin yun. Ibig ko lang sabihin, mga kapatid, tayo nga eh, malaya tayo makapagbasa ng Biblia. Amen. Sa ibang bansa, pinupunit-punit nila yun eh. Sa'yo mo na yung chapter 1 ng 1 Corinthians ha, bukas sa akin naman yung chapter 2. Bawal kasi. Ngayon, ang Bible natin dito, nakakalat dyan, no? Tapos meron pa sa likod. Ang dami. Amen? Ang Diyos mabuti sa buhay natin. Amen. Bakit, sabihin natin, bakit si Jesus ang pinag-uusapan natin? Amen? Bakit siya? Siya rin kasi yung author ng pananampalataya natin. Amen. Hindi porket naniwala ka, self-effort na talagang kailangan patasin ko to. Di ba? Ang sabi sa Hebrew, chapter 12, verse 2, itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hindi niya kinahiya. Sabi ng mga Bible scholar, kasi ako manood ng mga ganyan yung sabi patungkol sa Israel. Sabi nila, yung pinako pala si Jesus sa krus, hubot-hubad na. Siyempre, Roman soldier pa naman ang papalo sa'yo, tsaka pinakamalupit ang Roman soldier nung araw eh. Talagang pahihiya ka nila eh. Wala na siya saplot. Hindi niya kinahiya yun para sa'yo, para sa akin. Amen? Hindi niya kinahiya yun, mapahiya, turaan. Hello? Dati, alam lang natin, nung dati natin reliyon, may nakapako, tapos may larawan na ako, okay. Pero kung lalaliman natin yung nangyari sa kanya. Yung sa Passion of the Christ, di ba, binan yun? Kasi nga raw, sobrang brutal. Hindi. Mas brutal pa yung totoong nangyari sa kanya. Talaga yung buto niya rito, yung ribs, lumabas daw yun. Pinapalo pa lang siya nun. Amen? Tapos, yung paghatak sa... Sabi kasi, nung pinanood ko yun, yung pagpako kasi kay Jesus, may load kasi yung katawan ng tao eh. Kung mahina ka, talagang mapupunit at mapupunit yung babagsakan. Sinubukan nila yun eh, pinag-aralan nila. Pero dahil sa pit na pit yung katawan niya talaga, hinaya niya yun. Kasi nasa katawan tao pa rin siya. Hinaya niya yun para sa atin. Bago ikaw magre-reklamo ka, wala ka ng ulam kanina. Pero siya, hindi naman siya nagreklamo. Amen? Lagi natin nanamnamin, Lord, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pagmamahal mo sa mga anak ko. Pag may nagkakasakit sa atin, ako yung hawak ko si Ryan, kahit nakakapagod, sabi ko, Lord, sabi mo sa iyong mga salita, ano man mapatungan ng aming kamay ay gagaling. Amen. Ano man yung mapatungan ng ating kamay, gagaling. Di ba kayo namamanga sa pagmamahal ng Diyos sa'yo? Amen. Pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Yung kagandahang loob ng Diyos talaga. Yun po yung yaman natin sa puso natin. Ano man mangyari sa atin, yung kagandahang loob ng Diyos nasa atin. Amen? Sabi pa, sa English through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and we rejoice in hope of glory of God. Yung access, binigyan tayo ng daan ng Diyos. Pinuksan niya. Sa atin na lang yung kung paniniwalaan natin kung papasukin natin. Marami kasing tao talaga na hanggang ngayon parang hindi pa rin sila naniniwala. Basta may pilako sa krus, okay na. Tapos saka sila magluluhod pagdating nung April. Diba? Kumbaga sa atin, lagi natin nanamnamin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Bakit pinaulit-ulit ko to? Kasi nang kailangan natin yung pag-ibig. Diba? Sino dito nagmamahal? Oo. Diba? Pag nagmahal ka, ibibigay mo lahat. Mga lalaki, diba? Ibibigay natin lahat pag nagmahal tayo. Ganun din naman ang mga babae.
Kanina nga eh, sabi kakain kami ng asawa ko. Mas matindi pala, pastor, yung ano, yung, sabi kasi di ba sa Bible, mga babae, magpasagmit kayo sa mga asawa ng lalaki. Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Alam mo, pagdating sa mga lalaki, unawain yung mga asawa yung babae. Unawain, pre. Mas matindi pala yung atin. Sumagbit nga sila, pero yung toyo nila, unawain natin talaga yan. Utos yan eh. Amen? Di ba? Oh, ewan ko sa inyo. Di ba? Si Nanay Yoni, yung ganda ng ngiti, oh. Amen, di ba? Sa ate, pero parang nakakuha ko ng ano to na. Nakakuha ko ng counter ano to na, counter attack ah. Mamaya, exisend ko sa GC natin yung verse, ha? Huwag nyo naman yung gano'n sa asawa nyo lalaki. Oo. Huwag nyo naman yung gano'n, ha? Loy, ha? Mamaya, pagdating ni Totski sa gano'n, unawain mo ako. Alam nyo, ang babae, hindi nyo maunawaan pag maraming Shopee. Mayroon unawain yan kung maraming Shopee. Oo. Maraming yung Shopee. Yan ang ipapaiwalay sa iba. Yeah. At ikaw yung Shopee ka ba? Minsan. Talasan mo kasi maunawaan ka naman ni Kuya. Di ba? Sabi dito sa Ephesians 2:18, for through Him we both have access by one Spirit, the Father. Sabi pa ito sa isa, 3:12, in whom we have boldness and access with confidence through faith. Ayan o, dami ng verse o. Maniwala na kayo ha? Dami ng verse. Dali lalabas. Sabi sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Namatay tayo sa kasalanan at binuhay tayo sa Espiritu. Amen. Amen? Pag na-born again ka talaga, lalo na pag ikaw ay nabaptize, amen? Kumbaga, ang sarap na lang isipin na dati kang walang kwentang tao, ngayon ay ikaw ay may silbi na sa harapan ng Diyos. Amen? Ang sarap lang din isipin na yung right standing mo sa Lord ay mapapakinabangan mo ayon sa faith mo sa Kanya. Amen? Hello? Amen. Parang talaga itong mga tao. Seryoso eh. Sabi sa Roma 5:3, ito yung isa pang karugtong, at nagagalak din tayo kahit na dumadanas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Amen. Sabi dito, basahin natin. Kung minsan, marami tayong mga bagay na naranasan, mga pagsubok, o madalas nasusubok ang ating pananampalataya. Pakibasa. Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin, halimbawa, financial shortage, family problem, broken relationship, at iba pang bagay na maaari nating i-consider na pagsubok. Siguro marami dito sa broken relationship. Amen? Kumbaga, ano tayo eh, hindi po, sabi nga ng iba, dati nung wala ako sa Lord, konti lang yung dumarating sa aking pagsubok. Pero nung naging Christian ako, di ba? Parang ang dami, parang sunod-sunod. May purpose ang Panginoon pala sa buhay natin. Sabi sa 1 Peter, ano yung purpose na yun? 1:7. Ang ginto ay nasisira, ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Pinapadalisay pala tayo ng Diyos. Hindi si Carlo Dalisay ha. Ano na siya ngayon, batang Quiapo na ngayon eh. Pinapadalisay pala yung buhay natin na parang ginto. Di ba yung sa Imus, pag punta ka doon sa mga nagtiginto, inaano nila yung sinusuplete, yung binabagaan, para talaga lumabas yung tunay na ano. Sakit yun, kumbaga sa tao. Babagaan ka. Ganun ang ginagawa sa atin ng Lord. Pinapadalisay niya yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng mga... Kasi kung walang pagsubok, kung walang test, walang stagnant yung buhay natin. No? Minsan hindi natin naunawaan eh.
maunawaan na lang natin pagtapos ng pagsubok. Ay, yun pala yun, ganun pala yun nangyayari sa akin. Tulad ko dati. Sa dami ko pa namang dinanas din sa buhay ko eh. Hindi ko sinasabing angat ako sa pagsubok. Kumbaga, ano lang din talaga, wala ako ni ID nga, wala ako dati eh. Ang ID ko lang dati eh, ano, school na, mukhang peke pa. Di ba? Pero ngayon, kumbaga, inaayos ng Diyos talaga yung buhay ko eh. Ayos na ayos talaga. Kumbaga, bigyan pa ako ng magandang asawa eh. Diba? Libre mo ako kape ah. Kumbaga, i-treasure natin lahat. Yung partner natin sa life, yung kayo mga bata, bagamat matitigas yung ulo nyo kung minsan, huwag yung panatilihin ganun. Kasi yung mga magulang nyo, ako kasi, hindi ako lumaki ako walang tatay, walang sabi sa akin, mali yan, para kasi sa akin dati lahat tama eh. Kailangan ko may experience to, kailangan ko mag-ano to. Minsan, pawarte-warte ka na, huwi ka lasing. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ano kasi yan eh, yung pala yung purpose niya sa akin, sa kabila ng mga, pag nagpupunta nga kami ng asawa ko sa iba't mga tabon, iba't ibang lugar, napatira ako dyan, tataka siya eh, nakatira ka dyan, napatira ka dyan. Tapos sinari naman, nagpunta kami ng Malagasang, malayo na yan ha, Malagasang 1C, may tumawag sa pangalan ko kasi nakataas yung helmet ko eh. Pre, ano, kamusta? Kami na, sino yun? Huwag kang pamit, hindi nyo, payat yun. Baka pamit. Sino yun, ba't tinatawag ka na? Hindi, ibang Brian yun. Hindi niya alam, napatambay din ako. Ang dami ko napuntahan doon, iba't ibang lugar eh. Kumbaga, huwag naman lobby na Lord, mawala ako, magulat si nanay, mga pala ako mga ano. Pero, ang masaya lang talaga sa Diyos. Di ba sabi niya tatay pastor, masaya bang maging Christian? Yes, amen. Diba? Siyempre, pag mamimili, nandyan yung kailangan, tutulungan mo. Pag may mga activity tayo sa labas, kailangan magbuhat ka ng kapuan. Kailangan mag-serve ka. Di ba? Sabi nga ni Kuya Chris dati, kahagabi, nag-uusap kami. Masaya dito eh, kasi pagkatapos ng service, may kwentuhan. Kaya mamaya magkwentuhan tayo hanggang alas 4. Gusto mo ba yan? Nakalib kasi ako eh. Nilip ko talaga ito eh. Napapansin niya pagkatapos ng message. Ito na kayo kinakausap, lumalaga na ako. Pero ngayon, kahit mag-usap tayo, tatay din hanggang alas 3. Sige ka. Pwede. Sabi po sa Romans chapter, malapit na po tayo, 5:4, at ang pagtataga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Itong pag-asa na to, hindi itong barangay ha. 1, 2, 3 yan. Ang pag-asang to, ito yung Bible hope. Ibig sabihin, totoo. Mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay hindi na mangutang, ikaw ay magpapautang, mangyayari. Amen. Amen? Pag sinabi ng Diyos, magkakaroon ka ng sasakyan, mangyayari. Amen? Amen. Pag sinabi ng Diyos, hindi papasa sa mga exam mo, huwag ka lang mangopya, mangyayari na mangyayari. Amen? Amen. Mangyayari. Sabi dito, magtiyaga lang tayo. Ito yung magbubunga ng katatagan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagtataga mo, titibay ka eh. Kasi matyaga ka eh. Doon ka naman magkakaroon talaga ng pag-asa. Ano pa? Sabi dito sa Romans 13:4, sapagkat sa anumang bagay, anumang mga bagay na isinulat, nung una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. May pag-asa sa buhay Kristiyano. Amen. Pag naglingkod ka sa Panginoon, pag sumunod sa Kanya, hindi pwedeng hindi niya papalitan yan. Papalitan niya ng magandang relationship, papalitan niya ng magandang pamumuhay, payapang. Masarap mamuhay sa bahay, di ba? Na payapa. Kesa yung pagising mo sa umaga, parang meron ng tumutunog MP3 ito. Sa'yo kayo! Magsitago na kayo! Nanay ko dati, tutulog ka pa rin. Basta pagpupatak na yung, unahin mo yung pagtilawak ng manok eh. Mas masarap papakinggan yung tilawak ng manok. Kesa yung ano, ganun. Pero sa buhay natin, Kristiyano, smooth lang yan. Smooth lang yan. Malayo ka na sa karelasyon mo, smooth lang yan. Amen? Amen. Diba? Smooth lang yung buhay natin. Kasi kasama natin si Jesus.
Si Jesus kasi lagi nakikita, si Jesus lagi nakikita ng Ama para sa atin. Amen. Amen? Amen. Last verse. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Espiritu. Pag may Espiritu ka ng Diyos, susundin mo siya. Kasi anak niya eh. Amen? Amen. Hindi tayo binibigo. Ibig sabihin, binigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Amen? Amen. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan natin, paglabas natin sa pinton to. Alam ko, may iba't iba tayong isipin sa buhay, pero lagi nating bitbitin, pati sa puso, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Minsan nga eh, kumikati kang trabaho, na kumikita ka ng pera na illegal, o may mga, kahit konting mga illegal dyan, pag tinuwid mo talaga yung buhay mo, mahirap din talaga eh. Kasi yung kinikita mo hindi na katulad dati. Alam niyo bakit kumonte? May maglalagay eh. Amen? Amen. Bakit kaya ganito? Nung naging Christian ako, humina ako. Yung biyahe ko, humina. Kasi maghintay kami maglalagay. Amen. May magpupuno. May magpupuno sa ano man yung nawala sa atin. Alam niyo, masarap yung walang-wala ka na may magbibigay sa'yo. Diba? Bigas, no? Walang-wala ka na, may blessing kang matatanggap sa ibang tao. Walang-wala ka na, oh. Tapos nung, parang ganito yung isang kwento eh. Walang-wala siya ngayong budget. Ngayon, lagi siyang pinaglalaban ng boss niya. Laban mo yan! Laban mo yan! Laban mo yan! Pinaglalaban. Eh, mahilig siya mag-ano, mabusisi siya sa paglalaba eh. Doon siya napalaki ng magulang niya. Ba, pag gano'n niya ng pantalon, may lumaglag 2.5. May lumaglag 2. May lumaglag na 2.5. 2.5 to ah, blessing to ah. Ang pagkakamali naman, hindi niya sinuli. Diba? Kumbaga, sa buhay natin talaga, dapat lalaban din talaga tayo ng patas eh. Amen? Alam niyo, ako dati kasi welder ako sa company. Kaya sa EPSA. Nag-JNT rider ako ngayon. Nung nasa EPSA ako, wala akong pakialam sa ano. Kahit na 300 yung pera ko isang araw, wala akong pakialam gumastos. Pero nung nag-JNT ako, mga kuya, pinahalagaan ko pera. Bumalik na ako sa mat eh. Siyempre lahat yan, may mga presyo iba't iba eh. May 140, may 120 may isang apat eh. Yung mahirap tusin, 143, 129, 133, mga ganun yung mga 3 okay na sana 140, 160 eh. Basta may zero eh, madaling tusin eh. Kumbaga, tinuruan ako ng Lord na lumaban ng patas. Tinuruan ako ng Lord na pahalagahan yung blessing. Kasi pag pinahalagahan natin yung blessing na binigay sa atin, bibigyan ka pa niya. Amen. Amen? Amen. Parang galit talaga itong mga Amen. Amen? Hello? Kung ikaw ay nagtatrabaho o grab tayo, tricycle driver, o ano man yung trabaho meron na tayo. Pagyayamanin tayo ng Diyos niya. Amen. Diba? Malay mo, Tolski, maging ano yan, TL lang grab. Ako TL lang grab, hawak ko buong Cavite City. Diba? Hindi natin alam eh. Si Renz nga oh, si Kuya Renz, diba? Grab yan. Pero saan na siya ngayon? Canadian na nga, diba? Ay, New Zealand pala. Oo, New Zealand pala. Ibig sabihin, ang Diyos kasi hindi siya papayag na, eto ka lang. Amen. Kailangan mag-shine ka. Mag-umilaw ka sa maraming mga mananampalataya at maniniwala. Amen. Amen? Amen. Mamaya si Kuya Otep. Ano na to si Kuya Otep eh? Papunta-punta lang to ng mga ibang bansa eh. Kausap ko lang kanina. Ilang araw, doon ako makain sa akin. Saan yung basa yun na? Hong Kong. Hong Kong, no? Amen. Ibig sabihin talaga, yung kasi pag-anak ka ng Diyos, iaangat ka niya. Amen? Amen. Naunawaan po ba natin? Yes, Lord. Amen. Tayo po'y manalangin, Lord. Salamat po sa iyong biyaya sa buhay namin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami na patuloy ang iyong kagandahang loob sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sa kabila ng aming pagkukulang, ay patuloy na yung blessing mo ay binibigay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng pamilyang nandito, Panginoon.
na naniniwala sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, ay Ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan, pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa umaga po ito, sa mga pamilya na narito na may mga pagsubok. Naniniwala po kami, Panginoon, na lahat ng bagay na ito ay magagawa po namin kasama ka. Lord, bless rin po si Tatay Pastor na nasa ibang church na nagbibigay ng mensahe sa umaga po ito, sa mga oras na ito. Patuloy mo siyang patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, na ma-grab lahat ng opportunity na ibinibigay niyo po sa kanya, Panginoon. Salamat po kay Tatay Pastor, kinanay, na wala dito, Panginoon, na patuloy ko pong ginagamit. Maging sa magiging pastor na pagtitipon sa Jehovah Makati, Panginoon, patuloy niyo po silang i-bless doon, Panginoon. Maging sa pag-uwi po namin mamaya, Panginoon, ay patuloy mo po na ingatan ang buhay ng bawat isa. Sa lahat ng pamilyang nandito, sa lahat po, Panginoon, ng mga batang naririto, salamat po. Ano man yung mga sakit, karamdaman na meron po ang buhay sa bawat isang pamilya, naniniwala po kami yung kagalingan ay ibibigay niyo po sa bawat isa. Lord, alam namin, sa araw-araw po ng aming buhay, nakakagawa po kami ng di tama sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad niyo po sa amin. At sa mga oras na ito, Panginoon, na alam namin yung mga salita mo na pinamumuhay namin ng unti-unti, na matutunan namin ang lahat ng bagay na ibinigay niyo po. Maging yung sa mga bisita namin sa umaga po ito, bless niyo po sila sa kanilang pag-uwi. Maging yung pamilya po nila, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po na ipinagkakatiwalang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.